Sa buong mundo, illegal yan. Bawal yan. Except for the United States of America. So siguro, kaya naisipang ipanukala yan, kung sino man ang nagpanukala, ay para nang sa ganon, merong malinaw na tuntunin o batas na sadyang sinasabing ito ay bawal. Ano ang ano? Ako kung tutusin, kung pupwede lang, because to me this is the highest treason, no? Isang pinakamataas na antas ng pagtataksil sa bayan, no? Kinakailangan diyan firing squad ang parusa. Needed pa ba itong panukalang batas na ito patungkol sa extraordinary rendition considering meron naman tayong kidnapping na Totoo yan. Pag tiningnan mo ang revised penal code, hindi lang states ang problema, I think ang dagdag lang dyan is parang sinasabi na if it is a state-sanctioned kidnapping, otherwise known as extrajudicial rendition, no? Kasi sa buong mundo, illegal yan, bawal yan, except for the United States of America. So siguro, kaya naisipang ipanukala yan, kung sino man ang nagpanukala, ay para nang sa ganon, merong malinaw na tuntunin o batas na sadyang sinasabing ito ay bawal. Ano ang ano? Ako kung tutusin, kung pupwede lang, because to me this is the highest treason, no? Isang pinakamataas na antas ng pagtataksil sa bayan, no? Kinakailangan diyan firing squad ang parusa. Kung itutuloy nila, hindi ordinaryong anong tawag nito? Parusa. pero Manong Jay, di po ba sa Amerika sila mismo yung kumukuha? Tama ba? Kasi hindi illegal sa kanila. Kumbaga sila mismo ang naging senaryo kasi dito, pangyayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mismo ang gobyerno ng Pilipinas ang nagsagawa nitong extraordinary rendition na nabanggit mo nga, isang pagtataksil. In fact, kahit na walang dahil yan ay treason na para sa akin, yan ay treason, dapat kahit na may batas na tayo sa treason may batas na tayo sa kidnapping, dapat yan sila yung maharap na kung sino man yung mga sangkot, dahil hindi po talaga katanggap-tanggap na ang sarili mong gobyerno ang magkakanulo sa isang Pilipino, hindi lang ordinaryong Pilipino kundi isang dating Pangulo ng bansa na naglingkod sa mamamayang Pilipino. So, hindi lang yon, siya ay super senior citizen, 80 anyos, no? So lahat ho ng talagang hindi dahil sa pro Duterte tayo or naman, ito tinitingnan natin ayon sa lituntunin na existing sa ating batas at ganun din sa human side na anong pangalan nito, human consideration, no? So, pero yaman lamang na meron ng nagpanukala niyan, ako I do not interpose any objection, no? Diyan sa, in fact, sususugan ko pa yan, ang gusto kong parusa ay death by firing squad sa Luneta. Opo, and dito naman po yung sir, sa issue naman po ng missing sabongeros na idinadawit naman ang apelidong Duterte. At sabi nga ng dating Pangulo, as per Vice President Sara Duterte, preposterous, kalokohan ang naturang yung anggulo na ganun, Manong Jay. Ano masasabi po? Binuang lagi na. May labutan ng tao nga nakapreso na dito, no? Ikalawa, it's not even, hindi ko malaman pwede mo namang imbestigahan yan, asikasuhin yan. Bakit ka pa magsasangkot? Bakit mo pa itatagni doon sa kung wala kang political na layunin, no? Kasi unang-una, anong tawag nito? Wala namang direct, anong pangalan yan? Direct involvement or implications, no? May sinabi ba si Brown, si Totoy, kung sino man yung, ano man yung mga pangalan ng mga government assets o witnesses kuno, no?
diyan sa Sabungero. Kakatawa nga yung issue na yan na Admar ngayon nagrereklamo yung mga kaibigan kong nag-fish cage sa anong pangalan nito sa Atal dahil naglulutangan yung kanilang mga fish cage dahil yung pabigat na nila na nakasakop, nakatali, nawala lahat yung mga sako kaya naglulutangan yung mga fish cage. Opo. And ano nakikita mo dito sa muling paglutang po ng missing Sabongeros po? Meron ba kayong nakikitang something fishy? Maliban sa... Alam mo, ayoko namang husgahan yan. Ano? Pero ito, sa karanasan ito, Admar, no? Dahil ako, hindi naman kaila sa mga kababayan natin. I used to be a cock breeder, no? A fighting bird breeder. Sa madaling salita, sa Tagalog, mananabong. Nagpatakbo rin ako ng sabungan, no? Ng maraming taon. Kahit kailan, hindi pumapatay ng taong nanyonyope. Di nilalagay yan, kahit tanongin mo kung buhay pa yung mga, hindi ko alam kung buhay pa si dyan sa Tandang Sora, yung dating talagang kinatatakutan na tao, no, na nagpapatakbo na sabungan diyan sa may Tandang Sora, no? Ano yan, pag nagchopi ka, nandaya ka, ilalagay ka sa gitna, doon ka bubugbugin. Yun ang pinaka-worst that can happen to you. Walang pinapatay na manyunyupi ng sabong. Kaya ako, sabi ko nga, hindi naman sa pag-ano, sa karanasan ito, no? It is quite unbelievable na ganun karami, no? Na tao na pinatay para dahil lang sa chopi sa sabong. Kasi saan ka man magpunta, mahigit ilang libong sabungan yan sa buong Pilipinas, wala kang mababalitaan na ng chopi pagkatapos pinatay. Ano? Karamihan dyan binubugbog. Tama na yon pagkatapos ihiyain ka sa buong madlang people sa loob ng sabungan para makita ka ng tao, maiwasan ninyo. O ito, manyinyopi ito. Robocop ang ginagamit na manok nito. O kaya pinipilayan ng manok nito, ang paa nito ang may tare para pag shuffle wala nang puwersa yung kaliwang paa, ano, or kanang paa, whichever na ginamitan ng tare. Ako ito based on personal experience at saka karanasan na Admar, no? Kaya nahihirapan akong tanggapin bagamat hindi natin binabaliwala na posible ngang pinatay sila, but not purely on panchuchope. Maaring meron silang ginawang kabulastugan sa sindikato nila. Pero yung sabihin mo sa bungero, kasi isa sa pinakamarangal na sport sa Pilipinas ang sabong. Can you imagine this, ha? Judge, koronel, general, magnanakaw, mangulimbat, politikong kawatan. Tabi-tabi yan. Walang nag-uonsihan. Ganun siya karangal at saka sign language lang. Pag sumenyas ka ng G7 o kaya 4 o 9, tinatanggap yan. Tapos magbe-verify ka lang kayo. Kamay, tapos gaganong ka lang. Doon sa kapustahan mo na nasa kabilang ibayo. Ganun siya it is a gentleman sports. So, I do not know why, anong tawag nito, why they call it, they're making a controversial matter out of sabong. Unless these people hindi talaga nagsasabong, kaya hindi nila alam o kaya iba ang sinasabong nila, Admar. Opo. And dito naman tayo po sa iba pang usapin dahil dumarami po yung mga senador na nananawagan ng Teka muna, sandali lang Admar, gusto ko lang, baka mamaya makalimutan lang. Sige po. Gusto ko lang mag-react doon kay Congressman, ang pangalan sa Bicol Saro, Rendon? Ay, ano ba yun? Rendon po, dating Kabataan Party List din po yan. Oo. Anong tawag to? Baka nang nakalimutan niya, yung Dolomites Project, no, dyan sa Roas Boulevard, yan po ay pagtalima ng gobyerno sa kautusan
ng Korte Suprema. It was the Supreme Court who ordered the rehabilitation of that area. No, it is a government project. Ngayon gusto yung anong tawag ito? Nagmamagaling itong party list representative na si Redon na imbestigahan daw. Ano imbestigahan mo? Imbestigahan mo Supreme Court. Bakit nila in-order na na i-rehabilitate yan? Siraulo tong congressman na ito. Opo, at dati rin niyang naging congressman sa ilalim ng Kabataan Party List. Oo. Manong Jay. Na sinasabing front organization ng CPP-NPA. Opo. Dito tayo sa panawagan naman ng pansamantalang kalayaan kasi sa side po ni Senador Robin Hood, Senador Bongo, Senador Bato, gusto nila mapalaya na talaga, no? And dito naman si Senador Alan Peter Cayetano, sa kanya naman ay yung pahintulutan, yung interim release, house arrest na lang po. Ano ang nakikita niyo po dito? Meron bang kakayanan, especially doon po sa magkakaroon ng pakikipag-ugnayan, yung gobyerno natin, magkaroon ng negosasyon or kung ano yung mapag-uusapan, nang sabi lang ng Undersecretary yata ng Malacanang ay noted. Alam mo, depende yan sa ICC. Lahat ng ito, dahil nandoon na nga, ICC can do whatever it is allowed to do, no, under its rule. Ngayon, kung ang problema lang dyan is, pwede naman yan. Ibig sabihin, dyan din within the environs of the Netherlands, no? I understand yun ang proposal. I may be wrong, but yun ang pagkakaintindi ko doon sa panukala ni Attorney pangalan to Alan Peter Cayetano, na it doesn't have to be in the Philippines or any other country. It can be done within the country of the Netherlands, no? Ang siguro ang lilinawin na lang diyan whether who will undertake, no, the expenses. Kasi dito sa Pilipinas, ang karanasan natin, pag nagpa-house arrest ka, yung respondent will underwrite all the expenses, including the expenses for the security, no? Parang ano yan, wala pinagkalayo sa hospital arrest. Ganon din, ikaw din ang magpo-provide para sa iyo. Hindi ko tiyak kasi wala akong details noong proposal ni Senator Cayetano, but that is feasible, no? If the ICC will allow it. Ang problema lang ng ICC ngayon is anong pangalan nito? How do they sustain their expenses knowing na ang kanilang pera ay frozen, no? In fact, yun ang problema nila, pati pa sweldo nila sa mga tao nila, no? Dahil ano ito subject sila doon sa ginawang kautusan ni President Trump, freezing all assets and monies at lahat ng dinadaanan nitong sistema ng banking, no? Within the framework at including their travel. So, ngayon, pagdating doon sa house arrest, actually maganda, it's a win-win situation, no? For both the respondents and the prosecutor, because they would not, anong tawag ito, hindi na sila mababahala na manggagaling pa ito sa anong pangalan ito, sa ibang bansa or flight risk. Although, alam natin, wala nang flight risk yan eh. Ngayon pa lang nga, anong tawag ito, sinasabing nanghihina ang presidente dahil matanda na eh. Pangalawa, hindi siya akma doon sa pinapakain sa kanya, no? So kung house arrest yan, at least more humane, no? Makakain niya yung gusto niya, maatendihan siya ng ang daming gustong mag-volunteer ng mga nurses, Filipino nurses na nasa Europe, no? Who are willing to take care of him. Maraming Pilipino ang gustong mag-volunteer para ipagluto siya ng pagkain na akma sa kanyang nakaugalian at nakasanayan. So itong bagay na ito ay isang magandang pangyayari kung mapagbibigyan ng International Criminal Court, no? Although alam naman natin from the very start,
yan ay talagang hindi dapat, no? Pero dahil nandiyan na yan, tingnan natin kung anong tawag nito. Kasi meron naman talagang interim release. So kung ang interim release, ang pinoproblema nila, yung bansa na kukup-kup sa kanya, no? Ngayon, ang kay Senator Cayetano is, huwag niyang problemahin yan. Diyan pa rin siya sa Netherlands, pero house arrest na, no? Diyan lang siya para pag kailangan siya ng korte, makaka-attend siya kaagad, no? Pwede siyang pumunta kaagad sa korte, Atmar. Alright, Sir Jay, siguro mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito, Sir Jay. Well, ako, isa lang naman palagi ang panalangin ko na sana ay magkaroon ng katinuan, no, sa ating gobyerno, sa ating lipunan, sapagkat hindi po maganda itong nangyayari sa atin na nagkakaroon ng mga kaso ang tao dahil lang sa panggigipit, no? Ako, balita ko, sinampahan pa ako ng kaso ni Senator Risa Cayetano, nananahimik ako rito sa bundok, no? Sinasama pa ako diyan sa sagutin mo na lang yung anong pangalan nito. Kaya nga ako natuwa na si Senator Robin Padilla ay nagpatawag ng pulong, no? Kaugnay dito sa pagbabayad umano ng mga witness, no? Na mga peking witness para lang siraan ng mga tao. Hindi po maganda 'yan, no? Kaya hindi ko alam kung anong pangalan nito, anong napasok sa kukote ni Risa Hontiveros na imbis na sagutin niya. Kasi ang problema kasi ni Miss Hontiveros, hindi itong kauna-unahang pagkakataon na may nagsabing nanuhol siya ng witness. Pangatlo na ho ito eh. So kinakailangan magkaroon ng ng katapusan nitong ganitong bagay dahil hindi po maganda. Lalo na sinasabi niya nasisira daw Senado. Hindi po nasisira ang Senado, siya lang ang nasisira. Huwag niya idama yung ibang senador na mga maayos naman, no? Sinisira mo sarili mo, sinisira mo ang dangal ng Senado, kaya harapin mo yan na Miss Hontiveros, no? At ako, pagka anong tawag to, meron ng panawagang ganyan, nag-uusap kami ng mga abogado ko, talagang kinakailangan, sobra na ito eh, itong abuso na itong ginagawa ni Risa Hontiveros at kinakailangan umaksyon ng 20th Congress and we are preparing to file anong tawag nito, an ethics complaint asking for the expulsion of Risa Hontiveros from the Senate of the Republic of the Philippines. Jade. Alright, sir. Daghang sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga sa ulitin po. Mabuhay po kayo, Jay.